Magandang umaga po, tanghali at good evening po sa inyong lahat, sa mga kaibigan. At syempre po kakwentuhan po namin, kasama po namin dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat po sa inyong lahat mga utol. Kung bago po kayo dito, wag po nating kalimutang mag-subscribe. Syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos sa araw-araw naman po, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance tungkol po sa mga manonood natin, mga kaibigan po natin na namumblema po sa paksang relasyon. Sa araw na to mga utol ay bibigyan ko po kayo ng ilang mga hints. Bibigyan ko po kayo ng mga ilang situation wherein medyo masasabi natin kung ano talaga ang kasalukuyang iniisip ng ex or dumper natin. At syempre po, magbibigay din po tayo ng mga ilang solusyon dito na kung ano ang dapat nating gawin. Magandang pag-usapan ito mga kapapong. Pero bago po yan, bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back po, and bago po ang lahat, nais ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, paki-dalaw naman po tayo sa ating Papong TV FB page mga utol. Dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga latest update natin. At syempre po mga magagandang nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nais po tayong makausap, makapanayam po sa isang one-on-one coaching, yung ating Papong TV helpline, PTV Life Coaching Services mga kapatid, ay dito nyo rin po ako pwedeng maabot at puntahan. Mag-iiwan po tayo ng link po sa ibaba para maging mas mabilis po at madali po ang ating koneksyon. Talaga bang he or she is over sa atin mga kapatid? Ngayon po ay magbibigay po tayo ng ilang mga situation na makakatulong po sa atin. Kung kayo nga po ay nakakakita na ng ilang mga hints or situation na parang ang ex natin ay slowly moving forward at talagang parang wala na po tayong kwenta. Dahan-dahan, gradually ay nararamdaman natin mga utol na siya po ay unti-unti nga pong bumibitaw. Well, I would like to remind everyone po na nanonood ngayon dito po sa Papong TV na dapat po nating maintindihan na kayo po ay nasa breakup situation, which is in line sa separation or bad terms. Hindi po pwedeng maganda ang nararamdaman ng bawat isa, lalong-lalo na po tayo. Ganun na rin po siya mga kapatid. Nakasalukuyan naman po ay kayo po ay break. Your ex seems to be out. Ayaw na sa atin. Pero it doesn't mean mga kapatid na hindi na po natin pwedeng ibalik ito. In most cases, marami din po tayo na-handle na clients na nagkakabalikan pa rin kahit nga po abutin ng mga ilang months or even years mga kapatid. Binanggit ko kanina na kayo pong dalawa ng ex mo ay nasa breakup situation. Naturalmente or natural lang naman po siguro na magkaroon po ng tinatawag na self-demonstration mga kapatid, SD. Ito po mga utol ay in nature tendency na ginagawa po ng isang dumper or even nga po nasa breakup situation. Yung ipakita mo po sa ex mo na ikaw ay malakas at hindi po tayo apektado. Tanungin kita mga kapatid, even nga tayo, di ba't ganun din po ang gusto nating ipakita or maaaring na ipaparamdam na nga po natin sa ex natin? Kaya bakit natin iisipin o bakit tayo mag-overthink na nakikita natin sa ex natin ay yung hindi nating inaasahan kung saan ipinapakita nga po niya na siya po ay naka-move on na at hindi po apektado? Babalikan ko, ito po kasi by nature ang talagang gusto o na ipapakita ng isang dumper mga kapatid dahil kailangan po niyang mag-self-demonstration. Kung ito po ay nakikita mo sa ex mo na talagang lantaran at talaga naman pong ipinagmamalaki po niya na siya po ay naka-move on na at walang pakialam sa atin, mag-isip tayong mabuti mga kapatid. A person who doesn't really care anymore ay talaga naman pong kahit nga Facebook natin, hindi niya gagalawin yan eh. Hindi kaya unfriend, kaya ibablock, or even nga po i-deactivate po ang kanyang Facebook. He or she will be very, very natural and casual mga kapatid. Ang iba nga po dyan, kahit kamustahin mo ay sumasagot pa ng, hello din, ingat ka dyan, kamusta na? Positive po siya mga kapatid. Ito po ay talagang sinasabi ko nga po na medyo kinakatakutan ko pa nga kumbaga. Dahil ito po ay nagsisignal na ang ex mo doesn't really care anymore. Kung anong isipin mo mga utol ay parang wala na siyang pakialam. Ang iniisip lang po niya ay maging positive po sa araw-araw. Dahil siguro nga deep inside ay talagang positive na ang nararamdaman niya at wala na nga po siguro siyang attachment most probably or even bad terms or emotion na ginagamot.
Kung siya po ay talagang pinapakita niya literally na siya po ay talagang malakas na mga kapatid, ito po ay show or display of power na in most cases nga po mga utol ay sinasadya po intentionally ng ex mo. Sometimes kasi dahil tayo ay nasasaktan po kapatid, our mind tend to play tricks sa isip natin. Madalas nag-overthink tayo at talagang nawawala yung focus natin. Pero kung magfo-focus kayo, sit down, relax, mag-isip tayong mabuti at i-analyze po natin ng maigi mga utol. Kaya nangyayari yan, di po ba dahil apektado rin siya? So ang ex natin ay probably may pinagdadaanan din. At normal naman po ito mga utol, lalong-lalo na po sa dalawang individual na talagang legit na nagkaroon po ng relationship. Isa sa mga hints or sign na masasabi natin na ang ex natin ay talagang parang wala ng pakialam ay yung para bang bigla tayong binablock. Pinapalitan yung mga telephone number, ina-unfriend tayo mga utol, dini-deactivate po yung Facebook nila, and most of the time ay ini-ignore nga po tayo. Sabi ko nga po, it's a sign of strong attachment na ang ex mo ay may pinagdadaanan. He or she is undergoing difficulties po sa kanyang emotions, sa isip at puso po niya, which relates nga po sa atin. Kaya pagka ganito mga kapatid, kailangan nyo maging kalmado at kailangan po nating magpaubaya muna for a while. For the meantime, until such time nga po na alam natin na nag-subside na po yung negativity. Ito yung mga panahon, mga kapatid, na hindi po natin pwedeng pasukin or i-push ang reconciliation at lalong-lalo na nga po yung nararamdaman natin. Psychologically, extreme measures po ito ng ex natin na siya po ay nag-heal din. Pabayaan mo muna natin siya mga utol dahil ang resulta or outcome naman nito ay sa ikabubuti rin po natin. Huwag tayong magpanik at huwag tayong ma-pressure at lalong-lalo na nga pong mag-overthink kung halimbawang ganito ang nakikita mo sa ex mo. Where in fact, mabuti nga ito dahil na-assess natin or na-validate natin ang feelings ng ex mo. Another signs, isasabihin niya sa'yo na magkaibigan na lang tayo, hindi na kita mahal, wala na akong nararamdaman sa'yo, mas mabuti pa na tayo ay magkalimutan na. It's a very strong statement po mga kapatid. Indication kaagad sa atin na parang walang pakialam na ang ex mo. Pero sa totoo lang po, mayroon po itong ibig sabihin. Gusto lang po ng ex mong mag-move on. Parte pa rin ito ng self-feel na ginagawa ng isang mga dumper or ex. Kaya kung ganito mga kapatid, mas maigi na mas maintindihan natin siya. Pakita mo kagad, natanggap natin at talaga naman pong kaya nating i-handle yung emotions natin or breakup situation. Dahil mas magiging effective ka kung ito kaagad-agad kapatid ang makikita niya. Alam naman po natin na magkakaroon ng self-doubt ang mga ex natin dahil inaakala niya na ito ay hindi mo po kakayanin o ikaw nga po ay magre-react. Pagka ito po ay paulit-ulit pong sinasabi ng ex natin mga utol, meaning to say, kumukuha po siya ng reaction nyo. Kaya mas magandang huwag nyo pong i-validate at huwag nyo pong ibigay ito sa kanya. Number 3 po is yung parang binabawi or pinapasoli ng ex mo yung mga bagay-bagay o yung mga gifts po na naibigay niya sa inyo mga utol. Ito po ay isang sign of being weak. Ang ex natin mga utol ay talagang nahihirapan pong mag-move on or let's say nga pong apektado rin po sa breakup tulad nga po ng hindi nating inaakala. Iniisip kasi natin na pagka kinukuha na ito ng ex natin ay walang pakialam. Ay masasabi nga natin na parang wala na siyang pakialam sa atin mga utol. Things like this can wait. Alam naman po natin na kung talagang desidido ang ex mo na kunin ang kanyang rubber shoes, syempre po, maghihintay po yan ng tamang panahon. Alam niya na siya po ay pwedeng ma-classify or pwedeng ma-evaluate na may ginagawang movement dahil nga po sa breakup. Ang dumper, mga utol, ang ex, kung talagang hindi na siya apektado, ay talagang iiwasan po na paghinalaan siya. Asking yung mga gifts na naibigay niya sa inyo, rubber shoes na alam naman po natin, watches, mga bagay-bagay, bags, t-shirt, na alam naman po natin na pwedeng maghintay, ay iiwas po niya ito. Maghihintay po siya sa tamang panahon, probably a few months, kung talagang kailangan niya. Ang iba nga po dito mga kapatid, ay hindi na po ito pakikialaman. Sasabihin na lang na it's all okay, wala na po yan, or even hindi na nga po i-mention. Pag ito po ay strongly ini-insist po ng ex natin at talagang kinukulit po tayo mga kapatid. Meaning to say, ginagamit na lang po ito ng ex natin with an intention or may ino-orchestrate siya sa atin.
Kaya pagka ganito mga kapatid, wholeheartedly, ibigay po natin sa kanya positively. Impake natin na mabuti without any signs of negativity or hatred. Ibigay po natin sa kanya at mas makakabuti po ito sa prosesong ginagawa po natin. Remember na sa ganitong proseso ay pwede nating itong magamit sa ex natin as a platform or a stage mga utol. Dahil kung halimbawang masesense niya, alam ko naman po kasi na probably ganun ang intention niya, yung talagang masaktan ka, ma-validate ka niya at makita niya yung emotions or depression mo. Pagka ganun mga kapatid ay pwede mo siyang gawing stage or act para maibigay talaga sa ex mo ito in a positive way. Pakita mo na hindi ka hopeless para hawakan or i-hold yung mga bagay po na pag-aari niya. Huwag lang po negative ang dating at isaoli po natin sa kanya ng mabuti. Lastly po, at alam natin na napakahalaga, hindi po ako nagkukulang na i-remind po ito mga kapatid dahil ito po ay isang pangyayari na madalas po talagang ginagamit ng mga ex natin. Nagiging rude, nagagalit, nagiging astig, dominant, aggressive, at talaga naman pong namimikon. They will always pick a fight po mga kapatid because sabi ko nga po, kailangan po ito ng mga ex natin to survive the breakup. Tayo naman po sa pagkakamali ay talagang pinapatulan po natin ang mga ex natin. Akala kasi natin mga kapatid, by explaining, by reasoning, ay makakabuti po ito. Where in fact, doon po siya kumukuha ng kakapitan niya para talagang malabanan po niya yung sakit din at yung nangyari sa inyong dalawa. Provided mga kapatid na hindi naman po inaapakan ng ex mo ang pagkatao mo, wherein parang naghahanap lang po siya ng mga bagay kung saan makakabunot po siya ng issue para mag-away kayo. Much better na pagka ganito ang situation ay medyo mag-radio silence ka. Pero kasama na po dyan yung guideline natin na wag niyo po siyang papatulan. Always be positive and always be there for a reason sa ex mo mga utol, pero never pong magagalit din. Kasi by being calm, positive and very casual po sa mga ganitong reaction ng ex mo, sisimulan po niyang respetuhin at talaga naman pong papahalagang kayo kung makikita po niya at mararamdaman. Lagi natin tatandaan na kung ang ex natin ay nagpapakita ng mga ganitong situation or reaction po sa atin mga utol, ay huwag tayo mag-overthink kagad. Huwag tayong magpapanik at huwag tayong gagante if ever nga po na siya ay nagpo-formulate or trying to pick a fight mga utol. Mas magandang i-analyze mo muna ito mga utol at talaga naman pong mag-provide tayo ng space kung halimbawa naman na ang ex mo ay trying to be friendly sa inyo, magandang connection ito. Pagka ganito mga utol ay kailangan mag-isip tayo kagad. Kailangan pong tanggalin natin ang treatment natin na siya po ay ex natin. Tratuhin mo siyang kaibigan, tratuhin mo siyang bagong kaibigan, tratuhin mo siyang special friend. Huwag nating isipin na nilalagay niya tayo sa friend zone mga utol, pero pwede nating maging advantage ito or stage, instrument para maipakita nga po sa kanya ang maganda at positive na pagbabagong nangyayari sa iyo mga utol. Pwede mong maging platform or showroom ito mga utol para ma-display mo po yung mga pagbabago at maturity nangyayari sa inyo kahit nga po kayo ay break. Use the friendly situation po na ino-orchestrate ng ex mo to inspire, to show him or her na kayo po ay positive at talaga naman pong makakonect ang ex mo sa iyo. Bagong chemistry, bagong ikaw mga utol. Syempre po kung tayo ay nananahimik, alam naman po natin na tayo po ay mamimiss ng ex natin. It will help us a lot. Sa totoo lang po. Dahil syempre po magsasubside yung negativity. Pero kung alam naman po natin na it's about time na kayo po ay magkaroon ng connection, huwag nating ipagdamot ito mga utol. Dahil sa totoo lang po, hindi naman tayo naghahabol dahil kailangan nating iwasan yan. Pero a connection with your ex, using the friend card, using the friend situation, hindi po problema ito as long na you are guarding your thoughts at kaya mong dalhin ang emotions mo. Dalawa lang naman ang lagi kong ipinapaalala sa mga coaching session natin. Huwag na huwag mo siyang papatulan at huwag na huwag mo munang i-attempt na siya po ay balikan. Allow this new relationship sa inyong dalawa na mag-flow muna mga utol at huwag nating pilitin na ayusin, tagpian, or band-aidan at talaga naman pong isalpak kagad kung hindi pa po ito pwede. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alagaan po at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Stay safe po, Papong TV.